Nandito tayo ngayon sa Tarlac, boundary ng Pampanga, at makikita natin ang Metro Clark Waste Management ay ang pinakamalaking landfill dito sa Pilipinas. Kung makukumpara natin to sa waste management sa Payatas, makikita naman natin na ibang-iba. Itong landfill dito ay kayang tumanggap ng 3,000 to 5,000 na tonelada ng basura mula sa iba't ibang karatig na bayan. At ang nakakabahala dito ay meron itong kinakaharap na issue ngayon at maaari itong mapahinto. So kung hindi tayo vigilante at hindi tayo aware, maaari itong magdulot ng dilubyo na naman sa ating mga kababayan. Isipin nyo, saan natin dadalhin ang 3,000 na mga toneladang basura kung ito ay mapapahinto? Kaya sana maging aware tayo at sana magkaroon ng Senate hearing dito upang ma-extend ang operational license neto ng another 25 years. Actually, this topic is very timely since we saw the disaster that the recent Typhoon Karina has brought to the Metro Manila. Yes. So, DENR should really address this issue, contemplate deeply when it comes to kaninong magsasite. Lalo na na-emphasize ni Presidente mismo that it was garbage that caused that. Yes. We did everything, negotiations with the BCDA about the renewal, but hindi kami nagtagumpay. Okay? So we had no resource but to go to court. Tapos, kunin ko na itong opportunity dito, siguro para panawagan na rin sa ating mga nasa gobyerno, especially sa mataas na posisyon sa presidente natin, na baka pwedeng pag-aralan ulit, talagang really pag-aralan kung dapat ba siyang isara, kasi kung papakinggan lang niya yung mga nakakaalam sa estado ng waste management sa Pilipinas, hindi kumukonti ang basura natin at kukonti lang yung fully compliant na landfill. Let's accept that fact, konti lang ho yun, yung fully compliant. Isasara po niyo pa yung most compliant, hindi pa paano na, sana kulang tayo sa landfill. Kahit anong sabihin ng iba, kulang tayo. So, ang gusto lang nating pasabi is pag-aralang mabuti kung anong magiging epekto. Kasi kahit anong gawing paghahanda ng iba, hindi nila kakayanin short a period of time to really, ma-accept yung volume na yon. It took us 20 years nga di ba? Hindi namin sinasabi na sa amin lang magtapon. In fact, ang sinasabi namin, mas marami kung maraming kamukha namin because yung basura hindi kumukonti. It comes with population growth, economic growth, whatever, industrialization, urbanization, for example. Ang dami niyan. Kaya yung basura nakikita na natin sa estero Kasi nga, hindi enough yung nagagawang waste management, Metro Manila particularly. Sir, matanong ko lang po sa inyo po bilang mga nagtatrabaho po dito sa Metro Clark Waste Management. Ngayon po na nahaharap po ang inyong establishmento sa walang kasiguraduhan na kinabukasan, ano po masasabi nyo bilang empleyado? Ang sa amin lang sir, sana po madinggan sana ng gobyerno yung namin kasi bilang po sa aming mga katutubo, lalo na po dito sa Kapas, lalo po kami po, di po kami nag-aral, wala po kaming graduate na mga diploma. Itong employee lang po to sir, parang sila yung tumanggap po sa amin bilang tinanggap kami buo, kaya yun bilang sa mga kasama ko na tumagal pa dito, at saka itong MC ito sir, may natutulungan pa na ibang mga kumbaga yung mga nag-aaral, may scholar na natutulungan nila at natutulungan pa talagang iba sir. Wala kaming masabi dito sa trabaho na to. Ilan taon na po yung pinakamatagal sa inyo dito? 21 years. 21 years? Sana sir, matulungan pa kami na hindi maipasara itong lapis para yung pag-aaral ng mga anak namin tuloy-tuloy pa. Mga ilan po ang empleyado dito na kagaya po ninyo? 400 plus sir. 400 plus sir. Nabanggit nyo nga po kanina, kayo po ay mga katutubo. Ano pong katutubo po ba kayo? Aita po talaga. Kuya, paano pala yung mga trabaho na ginagawa nyo usually? Kami po kasi bilang pong yung departamento po namin ay special project. Kumbaga sa maintenance po kami po yung nag-ano sa mga daan, naglilinis dito. Yung operation naman po dito sir, sobrang ganda po. Wala po kaming masasabi talaga. Tsaka kahit na basura to sir, kahit man saan po kayo umikot dyan, sobrang linis po. Parang hindi nga po basura kasi po naka-maintain po talaga lahat. I'm Vicky Gaitos, Executive Vice President of Metro Clark Waste Management Corporation. Ma'am, can you talk about yung pong what's happening now, yung looming garbage crisis and yung situation po ng Metro Clark? Yes, okay. Kasi meron kasing pending na closure ng landfill, ng Metro Clark landfill sa October 5 because according to BCDA, yung contract namin will expire. So, they are anticipating that it will be closed and will be turned over. Yung kaso ay nasa husgado na. Our position is that it is not actually expiring because we are protected by the law. So, nasa husgado na ngayon yung kaso. With that, we continue serving our clients and we are very positive that the result will
will be okay for us, in our favor. Pag talagang tinuloy na nag-close yung landfill, we always say that there will be a crisis. Why? Because we're accepting 3,000 on the minimum to 4,000 on the average dito sa landfill ng basura coming from the whole of Central Luzon and in Benguet, particularly Baguio, La Trinidad, and Tuba, and Pangasinan. Pangasinan, we accept about more than 30 municipalities from Pangasinan. So, pag biglang isinara yon nang wala talagang landfill site na pagdadalhan na sufficient, malaki enough, already enough to accommodate yung dami na yon, of course, there will be a crisis. Saan na nila dadalhin yung basura? And aside from that, alanganin yung sinasabi nilang isasara, October. Usually, ang mga municipalities natin, ang kontrata nila 1 taon kasi ang budget nila 1 year. So, hindi sila kaagad makakalipat ng alanganin kasi hanggang October pa, di ba? At isa pa, wala silang paglilipatan. So, yun yung sinasabi namin na magiging problema pagka biglang isinara ng Oktobre. How many employees po ang maapektuhan? We have about 335. All of them are regular employees. Meron kaming mga project-based kasi kapag may construction sa loob ng site, yung 335 na yun talaga. Ang mga tauhan namin, hindi naman lahat college graduates. Most of them, buti kung nakatapos ng high school yung iba nga elementary. At yung iba dito, meron dito 20 years na since the beginning, nandito na sa Metro Clark at yun ay dito na sila nagkaapo. No? So talagang it's really it's a big problem for them. Wala naman kaming magagawa kasi kapag nila sinara yung landfill, ang nangyari, ito lang year na to nila sinabi na meron pala silang ipapatay yung luxury resort dito mismo sa site ng the landfill site. Ang pagtatayuan nila ng luxury resort, magkakaroon daw ng golf course para maka-invite ng mga turista. So, yun yung although hindi namin alam paano ma-convert yung basurahan into a luxury area. No? But yun ang sinasabi nila. For so many pronouncements, naka-media din, nasa website nila, yun din yung naging pagbabago ng plano. So, ang sa amin, siguro, tingnan lang natin yung ipapriority natin. No? Kasi magkakaroon ng impact sana maisip muna na yung impact muna ang iayos natin. For so many years, we have developed this area. Actually, malaki siguro ang naging contribution ng Metro Clark sa waste management status dito sa Pilipinas, especially dito sa Region 3. We tried our best come up with the standards of RA 9003 and even surpassing it because we are actually following international standards, not just RA 9003. As I was mentioning in the earlier interview, siguro dapat ang gawin ng ating pamahalaan, instead na isara yung subsisting and fully compliant tinong landfill, dapat siguro dagdagan pa nga natin ng the same standards. Kasi yung basura, hindi naman yan kumukonti. Related yan sa population growth at sa economic growth. Just like yung planong ng BCDA sa Clark, marami silang plano na mag-generate talaga ng basura. Kasi at magkakaroon ng residential, magkakaroon ng mga tourist destination. So, tao yan So, nakarelate siya na talagang basura dadali nila. So, waste management is a problem also that they really have to address. No? Well, we understand that they want to make this tourist destination. Hindi namin sinasabing mali iyon. What we're saying is that perhaps they have to review and analyze yung priorities talaga. Kasi talagang makaka-epekto pag sinara nila ng bigla. Ang laki kasi We are not an ordinary landfill. It's a big landfill. Now, tungkol naman doon sa sinasabi nilang kasi yun ang sinasabi nila kaya nila sinasara because they are going to put up a tourist destination luxury hotel and golf course. Yun ang sinasabi nila unless they change again their plans. But golf courses have environmental standards, right? Also with resorts because you don't want people swimming in contaminants. Although we have protected well, but of course meron pa ring matitira. Kaya nga usually, if you research a place, it has been even an open dump site. Pag yan ay ginamit mo, it will take years bago mo magamit yung area na yon because kailangan maayos muna. Kasi kahit paano, kahit protected na, pinaproteksyon na namin yan, ginawa namin ang lahat, nandun pa rin sa batas sa kinakailangan, huwag mong gagamitin kaagad to be safe. Sana ma-realize din na yung mga golf course gagamit ng tubig. Mukhang may shortage tayo ng tubig, di ba? So sana i-analyze muna lahat, prioritize muna.
they have to admit that there will be some sort of a chaos pagka sinara mo yung malaking landfill at wala kang siguradong pagdadalhan. At yung sinasabi ng alternative site, siguraduhin lang na talagang kaya. You've seen naman our landfill. How many people we are employing just to give that kind of service for 4,000 tons a day? Yung bang alternative sites, meron silang ganong ngayon. Alam nyo yung tao namin, sabi ko nga sa inyo, yung iba 20 years na, trained na sila. Kung mapapansin nyo, kung naka-akit sa pag-akyat doon, hindi madaling mag-maintain ng manpower na as dedicated as the Metro Clark people. Basura yan eh. Nandun sila palagi. Although, meron silang PPE, equipment, but still, doon sila namin sa taas. Hindi ganun kadali, di ba? So, tapos mawawalan sila ng trabaho. Talagang, it really pains management of Metro Clark to even think of what will happen pagka nawalan sila ng trabaho. Kasi ang daming pamilya nito eh. Marami sila talaga. Uiyak nga yung mga yan. Actually, this topic is very timely since we saw the disaster that the recent Typhoon Karina has brought to the Metro Manila. Yes. So, DENR should really address this issue, contemplate deeply when it comes to kaninong magsasite. Lalo na-emphasize ni Presidente mismo that it was garbage that caused that. Yes. We did everything, negotiations with the BCDA about the renewal, but hindi kami nagtagumpay. Okay? So, we had no resource but to go to court. Tapos, kukunin ko na itong opportunity dito, siguro para panawagan na rin sa ating mga nasa gobyerno, especially sa mataas na posisyon, sa presidente natin, na baka pwedeng pag-aralan ulit. Talagang really pag-aralan kung dapat ba siyang isara. Kasi kung papakinggan lang niya yung mga nakakaalam sa estado ng waste management sa Pilipinas, hindi kumukonti ang basura natin. At kukonti lang yung fully compliant na landfill. Let's accept that fact. Konti lang ho yun, yung fully compliant. Isasara po niyo pa yung most compliant. Hindi pa paano na? Sana kulang tayo sa landfill. Kahit ano sabihin ng iba, kulang tayo. So, instead of, ang gusto lang nating pasabi is, pag-aralang mabuti kung anong magiging epekto. Kasi kahit anong gawing paghahanda ng iba, hindi nila kakayanin in so short a period of time to really, ma-accept yung volume na yon. It took us 20 years nga eh, di ba? Hindi namin sinasabi na sa amin lang magtapon. In fact, ang sinasabi namin, mas marami kung maraming kamukha namin because yung basura hindi kumukonti. It comes with population growth, economic growth, whatever, industrialization, urbanization, for example. Ang dami niyan. Kaya yung basura nakikita na natin sa estero eh. Kasi nga, hindi enough yung nagagawang waste management. Metro Manila particularly. Actually, maski dito sa Central Luzon, binaha na kami eh. Kaya nga, hindi ba nag-relief operations kami. Kasi nga, talagang lumubog. Parte ng Bulacan, parte ng Pampanga. Talagang medyo na-apektuhan ng baha. And for Metro Clark, hindi na kami kinakailangan tawagan para yon. Basta automatic kami, hinahanap na namin yung kliyente namin lumubog. Kahit di sila nangihingi, nagpapadala na kami ng assistance. Kasi usual naman yun eh, lagi naman silang bumulubog talaga. Kaya alam namin pag bumaha, aling bayan yun talagang most affected. And we are ready to give our share.